Choy. Okay, dito po kasi, mga sir, mga ma'am, itong video na po ito, nakatawag po sa akin ng pansin, bakit po kasi nandyan yung picture ko eh. Nakaano po tayo dun sa dating bahay po ko po yan eh, yung picture natin. So kaya nga, nakatawag po sa akin ng pansin, ano po yung mga pinagsasabi po niya dito? Itong video na ito. Bakit po? Kasi kapag ito po kasi yung magla-live o magpo-post po ng video, sigurado po tayo. Panlilin lang po yung ginagawa. Ano po yung panlilin ng ginagawa po nila? Yung last kahapon, di ba? Yung last day. Nareaksyonan po natin yung video po niya concerning sa yung tinatawag na parang historical presentations po nila. Ayun, binuko po natin. Bakit po? Kasi ang dami-dami po yung mga presentations na hindi naman po ayon sa mga facts. Puro lang po mga opinion yung mga ginagawa po nila. So ngayon, kaya nga po sinabi ko, kasi bibigyan natin ito ng reaction para at least makita po natin, at least yung mga Katoliko na nanonood po nitong video na ito, hindi pumadin lang. Okay, Sir Ruben Ayawan, Sir Ronnie Numananap, Sir Biton Jersey Maker, good evening po sa inyo mga sir, from Tarlac ito. Sir John Silaranyo. Isday bahin sa ilang libro, giwala nilang isa ka verse sa ilang libro, akong isend. Sige po sir, pwede po Sir Janshi. Sir Ramil Iyala, Sir Azura Wilbor, good evening po sa inyo mga sir. Sir Joe Velasiya, Sir Celestino Olianic, sir, good evening po. Okay, sige po, proceed po tayo. So ito po yung presentation po. Magpe-present muna po ako mga sir ha. Sir Pitpit Masendo from Southern Leyte, good evening. So ngayon, itong presentation po nila, pinapakita po nila, itinuturo daw po ng Iglesia Katolika na tayo daw po yung totoo. Kami daw po mga Defensor Katoliko, tayo daw po mga Defensor Katoliko, nagsasabi na itong iglesyang inaaniban po natin, makapagliligtas po sa atin. So ang question po niya, kung makapagligtas ito sa inyo, bakit kayo hindi ligtas? Bakit hindi pa kayo sigurado sa kaligtasan po ninyo? Ang problema ng mga taong ito, hindi po nila alam yung distinction ng tinatawag na salvation. Yan po yung hindi po nila alam eh. Kasi ang definition lang po na nasa isip po nila, pag sinasabing salvation, pag matanggap mo na yung salvation, forever na yan sa'yo. Hindi. Lalo na po kung buhay pa po kayo. Yan. Yan po yung iisa-isahin po natin ngayon mga sir, mga ma'am. Okay, so ngayon, proceed po tayo ha. I-play muna natin ito. Ngang ilang simbahan lang daw ang tinuod nga makaluwas kay sila daw ang tinukod sa atong Ginoo. Actually, totoo po yan eh. Bakit po? Kasi biblical po yan mga sir, mga ma'am eh. Pinaka number 1 nang itinatag po ni Kristo ang kanyang iglesia, sabi niya, my church. And syempre, nang sinabi po niya ito na my church, ang purpose po niya sa pagtatatag po ng kanyang iglesia, salvation. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Na kalooban ng Panginoong Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at makasusumpong sa katotohanan. Makita po nila yung tinatawag na katotohanan. Yan po mga sir. So, kaya nga po, itong iglesyang ito, ang dami-dami na pong umaangkin po sa iglesia pong ito mga sir, mga ma'am. Pero ang problema, puro lang po pag-aangkin, pero wala naman pong ilalatag na ebidensya. Mga opinion meron. Kaya nga po, ang dami-dami na pong pumapasok sa program po natin. Ang problema, instead of maglalatag po ng ebidensya, ang nilalatag po nila yung mga opinion po nila. Kaya nga po, nabubuko eh. Ang problema din po nila, again, additional problem po nila, instead of maniniwala sila sa katotohanan, ini-insist po nila yung mga kabakakan po nila at saka yung mga opinion po nila. Yan po mga sir, mga ma'am. Okay, so ngayon, tama po. Biblical po yan eh. Bakit po? Kasi si Kristo nagtatag ng kanyang iglesia, ang purpose, salvation. Kaya nga po, ang turo ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang Iglesia Katolika makapagliligtas po ito. Bakit? Kasi meron po tayong tagapagligtas na ating Panginoong Jesucristo. Bakit po makapagliligtas po ang kanyang iglesia? Ano po yung tinatawag na reason? Bakit? Kasi itong iglesia po niya, ito po yung katawan po niya. Kung Savior po yung tinatawag na founder ng iglesia po ito, so therefore, itong tinatawag na iglesia ito na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, siya po yung primary tools ng kaligtasan po natin. Bakit? Kasi katawan po niya ito eh. Kung babasahin po natin yung Colossians chapter 1 verse 18 to 19, mababasa po natin na siya po mismo ang nagbibigay buhay sa iglesia po ito.
Yan po mga sir. Yan. So yan po yung explanation po natin. At yan po yung pinaniniwalaan po natin. At tayo po mga Katoliko, syempre nasa totoo na po tayo, dapat pumili po tayo na magpakatotoo po tayo. Bakit po? Kasi yung salvation po kasi, choice po natin yan eh. Tayo po yung pumili po niyan. Kahit nasa loob po tayo ng iglesia, pagkatapos pipiliin po natin maimpyerno, maiimpyerno po yung kaluluwa po natin. Kaya nga po sabi ng Panginoong Jesucristo, ang hindi mananatili sa akin magagaya sa isang sanga, puputulin at itatapon sa nagbabagang apoy. Ibig sabihin, yung salvation, ibig ko po sabihin yung eternal life na gusto po natin kunin. Choice po natin yan eh. Dapat tayo po yung tinatawag na pumili. And one of the requirements na maligtas po tayo, syempre, nasa loob po tayo ng iglesia. Number 2, syempre, susundin natin yung mga katuruan ng Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga apostol na kanyang iniwan. At naipasa-pasa po ito from the 1st century AD until now. So kung susundin po natin ito at yun, nagpapakatotoo po tayo, and at the same time, tumatalima po tayo kung ano po yung itinuro ng kanyang iglesia. Bakit po? Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo, St. Luke chapter 10 verse 16, ang nakikinig sa inyo, nakikinig sa akin, at nakikinig sa nagpapadala sa akin. So sa makatuwid, ibig sabihin, kung nakikinig po tayo at sumusunod po tayo sa turo opisyal ng Iglesia Katolika, so ibig sabihin, sumusunod po tayo at pinipili po natin yung kaligtasan. Salvation. Choice po natin yan eh. Kung buhay pa po tayo at hindi pa po tayo namamatay kasi ang eternal salvation po kasi matatanggap po natin yan mga sir, mga ma'am, after po ng judgment. After po ng judgment. Pero kahit buhay pa po tayo, meron po tayong kaligtasan. Pero dapat i-preserve po natin yung grasyang natanggap po natin para mapagpapatuloy po natin yung kaluluwa po natin na buhay sa harap ng Panginoong Diyos. Ano po yun? Siyempre, ang Panginoong Jesucristo nagpakamatay po siya objectively. Dapat tanggapin po natin itong kaligtasang ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo. In what way? Kagaya ba sa mga sulpot na ito na uupo lang pagkatapos sasabihin na naniniwala ako, sumasampalataya ako kay Kristo na aking Panginoon, personal na tagapagligtas, ligtas na ako. Wrong! Wala po yan sa Biblia. Wala po yan sa Biblia, mga sir, mga ma'am. Wala po yan sa Biblia. Ang kaligtasan matatanggap po natin kung tatanggapin natin yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. In what way? May itinuro po yung banal na kasulatan eh. Ang itinuro po ng banal na kasulatan, klarong-klaro po yan. Matatanggap natin yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Number 1, yung bautismo. Diba? Romans chapter 6 verse 3, sa pamamagitan ng bautismo, inilibing tayo kasama ang ating Panginoong Jesucristo. At muli tayong mabubuhay. Bakit po? Kasi rebirth po yung baptism eh. St. John chapter 3 verse 3 to 5. Yan po yung ways po ng Panginoong Jesucristo. At biblical po yan. Hindi po yung invento ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. So, maliligtas po tayo kung tatanggapin natin yan at ipipreserve natin yung graces na natanggap po natin sa pamamagitan ng mga tubo ng kaligtasan na ito. For example, ako, nabautismuhan akong Katoliko. Then, pagkatapos, lumaki ako. Gumawa po ako ng kasalanan. Question, yung bang grasyang natanggap ko sa bautismo, mananatili po ba siya? Kasi mananatili po ba siya nang gumawa ako ng kasalanan? Hindi, kasi pinili ko na gumawa ng kasalanan. So, itinapon ko yung grasya. Pumasok yung kasalanan at wala na po akong grasya, kumbaga. So, ngayon, paano naman maibalik yung grasya na yun? Meron pong option ang Panginoong Jesucristo. Ano po yun? Yun. Ibabalik po yan sa pamamagitan ng sakramento ng konfesyon. St. John chapter 20 verse 21 to 23, sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sino mang kasalanang pinapatawad ninyo, napatawad ito. Ang sino mang hindi ninyo pinapatawad, hindi rin ito patatawarin. Bakit po? Kasi again, ang objective ng Panginoong Jesucristo, lahat ng tao ay maligtas. Yan po yung paraan ng Panginoon. At yan po yung itinuro ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan po yun mga sir. So dito, tama po na itinuro ng mga Katoliko na tinatawag na
itinuro ng mga Katoliko na ang kaligtasan nasa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Makapagligtas po ito sa atin. Bakit? Kasi meron po tayong tagapagligtas na ating Panginoong Jesucristo. At hindi po pwedeng magkahiwalay ang Kristo at ang kanyang iglesia. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, I will be with you always till the end of time. And sabi ng Saint Paul, ni San Pablo mismo, si Kristo ang ulo, ang iglesia ang kanyang katawan. Mga sir, mga ma'am, pasensya na po, hindi po ko binasa po muna yung mga comments po ninyo. Mamaya po after the presentation. Okay. Sige, proceed po tayo. So ngayon, yan po mga sir ha. So hindi po pwedeng ipaghiwalay po ito. Kaya nga po, kahit anong pilit ng mga sulpot na mag-aangkin po sila na sila po kay Kristo, the fact na ang kanilang mga sekta ay tinatag lang po from the 16th, 17th, 18th, 19th, 20th century. So yung mga sektang yan, mga sinungaling. Bakit? Kasi wala po yung koneksyon sa Panginoon. Kung magiging totoo ang mga sulpot ito, magiging sinungaling si Kristo. Sabi ng Panginoon, I will be with you always till the end of time. Ibig sabihin, wala pong tinatawag na span of time na hihinto po ang Panginoong Jesucristong sasama sa kanyang iglesia. So sa lahat ng panahon, after the foundation, sasamahan po ng kanyang iglesia. So ibig sabihin, yung iglesia na yan buhay from the 1st century AD until now. At siya mismo ang nagbibigay buhay sa iglesyang ito. So kaya nga po, yung mga sektang itinatag from 16th century until sa 21st century, mga sinungaling yan. Ang ama niyan, ang Diablo. Diablo yung ama po niyan. Kung pangutan-on nimo kung makaluwas ba ang ilang simbahan, mutubag man pud sila og makaluwas. Ay siyempre, Diyos po kasi yung nagtatag eh. Diba? Kung sasabihin mo na yung iglesyang inaaniban mo, hindi yan makapagliligtas po sa iyo, ay iwanan mo yan. Walang silbi yan eh. Si Kristo yung founder, si Kristo yung savior. So yung kanyang iglesia mga sir, mga ma'am, yung kanyang iglesia, makapagliligtas po ito. Kung sasabihin natin hindi yan makapaligtas, insulto po yan sa Panginoong Jesucristo. Magbabasa po muna po tayo, mga sir, mga ma'am, sa tinatawag na komento po natin. Okay, Sir Mark Giran from France, good evening po. Ma'am Bernadette Lapera, yes ma'am, Ma'am Nadine, good evening. Sir Matt Fernandez, Sir Jeff Fergo, in case pinatawag ng particular parish confession, pwedeng lumipat? Hindi po sir, hindi po. Kung hindi ka pinatawad doon, dapat doon ka rin sa paring yun, mangungumpisal. Huwag ka pong pumunta po sa iba. Bakit po? Kasi yung tinatawag na obligation, yung canonical obligation na ibinibigay ng pari po sa inyo, yun, nakatali po yun sa paring kinukumpisalan po ninyo. Yan po. Sir Romeo Dagcota, Sir Jovi, Sir Ricardo Sasutil, Sir Loloy Bumaya, Sir Roald Sagarino, sino po yan dito? Sir Rob Borja, Sir Jun Rasin, Sir Kizer Sumalpong, Sir Michael Mugar from Manila. Good evening po sa inyo mga sir. Okay, yan, Sir John Silaranyo. Sino po yan nandito? Sir, sino pa? Sir Don Henon. Dami na po. Sir Gerald Tadle, Ma'am Nadine, Sir Roderick Sandoy. Good evening po sa inyo mga sir at saka mga ma'am. Pasensya na po mga sir ha, kasi yun, nagpe-present po ako ng ng topic, kumbaga. Sir Edgar Ragay, Sir King Baez, Sir Jo Marie Bartonico from Capiz, Sir Dodong Adobas from Bukidnon, Sir Mike Steven Tag, Sir Ariel Kial. Good evening po sa inyo at sa inyo pong mga pamilya. Sige po, proceed po tayo. Magbabasa po ako mamaya mga sir ha. Okay, sige po. Yun. Pero kung mangutana ka kung luwas na ba sila, mutubag pud sila o wala pa sila kahibalo. Subjectively. Yan po yung problema nito mga taong ito. Kasi tayo po kasi mga Katoliko, mga sir, mga ma'am, meron po tayong pinaniniwalaan na yung kaligtasan, objective and subjective po yun.
objectively, we are saved. Bakit? Kasi kaisang beses lang po namatay yung Panginoong Jesucristo. Yung grasya po niya, ibinigay po niya sa kanyang iglesia. Kaya nga po, dapat ang lahat ng tao ay aanib sa iglesia ng Panginoong Jesucristo. Bakit po? Kasi siya po yung reservoir ng grasya So, dapat aanib po tayo sa kanyang katawan. Bakit? Kasi kung hindi po tayo aanib sa kanyang katawan, wala po tayong grasyang matatanggap. Kung wala po tayong grasyang matatanggap, maiimpyerno po tayo. So, yung objective salvation, tapos na po yun. Kaya nga po, yung paborito po nilang talata na binabanggit, yung Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, na hindi natin yung kaligtasan, hindi natin gawa yun. Bakit? Kasi objectively kay Kristo lang po yun. Si Kristo lang po nakakagawa ng kaligtasan na yun. Pero, hindi lang po huminto po doon Dapat mag-cooperate po tayo sa kaligtasang matatanggap po natin o tatanggapin natin. O ano po yung the best example? O yung kanin, di ba? Yung kanin. Yung kanin, makakabusog po yan sa atin. Naniniwala po tayo na mabubusog po tayo sa kanin. Tayo mga Filipino. Kanin po kasi yung paborito po natin kainin yun. So, naniniwala po tayo, meron po tayong pananampalataya na mabubusog po tayo sa tinatawag na kanin, yung bigas na niluluto po natin. Pero tanong, kailan po tayo mabubusog? Yung naniniwala lang ako o sumasampalataya lang ako na mabubusog ako sa kanin? Pagkatapos busog na ako agad? Hindi. Hindi po. Ano po yung gagawin po natin para mabusog po tayo? Yung pananampalataya natin na nakakabusog po yung tinatawag na kanin. So, ang gagawin po natin, kukunin po natin yung bigas, ayun, huhugasan po natin. Then, after on that is, ayun, isasaing natin. Then, pag maluto na, yun, sa Bisaya pa, hukaron. Kukunin natin yung lutong kanin doon sa kaldero, pagkatapos ilalagay doon sa plato. Then after on that, kukuha po tayo ng sarili po natin plato at kutsara. Then yun, kukuha po tayo ng kanin. At the same time, aantayin po natin na magiging malamig po yung lutong kanin na. Then after on that, dyan pa tayo kukuha at isusubo po natin sa bibig po natin. Then hindi po pwedeng idiretso po natin ito na ano ba yan? Sa Tagalog, itulon. Di ba? Baka mabulunan po tayo or baka maiinitan po yung nalalamunan po natin. So, ang gagawin po dyan is, ayun, hihipan po natin para malamig. Then, pagpapasok na po sa bibig po natin, yun, ngunguyain po natin yan. After po na mangunguya po natin, yun, ipapasok na po natin sa ating lalamunan patungo po doon sa ating tiyan. So, bakit ko po dinitalye po yun? Kasi yan po yung proseso na para po tayo ay mabusog sa pananampalataya po natin na yung kanin ay makakabusog. So, dapat po tayong mag-cooperate. Kailangan i-subject po natin yung sarili po natin, mag-cooperate po tayo doon sa tinatawag na kaligtasan. Tapos na po yung kaligtasan, kailan po natin matanggap yun? Matatanggap po natin yun ayon sa turo ng Iglesia Katolika, ayon sa tradisyon at sa banal na kasulatan, sa pamamagitan ng bautismo, sa pamamagitan ng sakramento ng confirmation, sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, sa pamamagitan ng sakramento ng Santa Eucharistia o yung Santa Misa, sa pamamagitan ng extreme unction, sa pamamagitan ng kasal, sa pamamagitan ng tinatawag na Holy Orden. So yan po yung mga tubo ng kaligtasan po natin So, pag matatanggap po natin yan, for example, nagsasamba po tayo. Nangungumpisal po tayo. After po tayo nangungumpisal, yun, nagsamba po tayo doon sa Santa Misa. Then after on that, tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo. Ayun, natanggap po natin yung grasya. Bakit? Kasi yung pagtanggap ng kaligtasan dapat spiritual and physical. Yan po yung turo ng banal na kasulatan Yan po yung turo ng banal na kasulatan. So, kaya nga po, makapagliligtas po sa atin yung iglesia. Bakit? Kasi siya po yung nagbibigay ng grasya po sa atin. Siya po yung, ano ba yung tawag yun? Siya po yung responsableng magbibigay po sa atin ng grasya. Ano ba yan? Siya po yung mag-dispense kung baga ba. Kung sa ATM, siya po yung ATM machine. siya po yung tinatawag na ATM machine. Sa pamamagitan ng ATM machine, makakatanggap po tayo ng pera.
So yung iglesia, parang ATM machine po yan, importante. Kukuha po tayo ng pera, so kaya nga magpipindot po tayo, maglalagay po tayo ng ATM card, then pagkatapos ipipindot po natin yung, yan po yung proseso kumbaga para makatanggap po tayo nang i-withdraw po natin yung tinatawag na grasya. Yan po yung pananampalataya ng Iglesia Katolika. So kaya nga po, tayo, objectively, yes, we are saved, but subjectively not. Bakit po? Kasi buhay pa po tayo Buhay pa po tayo. May pagkakataon pa po kasi nang dahil po sa ating weaknesses, concupiscence po natin. Nang dahil po sa kasalanan natin, ayon, prone po tayong magkasala. Prone po tayo na yung grasyang matatanggap natin anytime, pwede po itong mawala sa isang action lang na violation against the will, to the will of God.